evening everyone, I am Pan. Hello po, ako po si JM. Yo, what's up, I'm Biggs. Hello, I am Win. Hello, I'm DJ, and we are 1621! Wala nang busy. Wala nang busy. Ayun lang. Lalo pa hindi. Picture mo lang ako. Daw natanggal yung BC 61. Ano din po, last January po namin, we decided to drop the BC na din. Kasi yung decided po talaga to promote modern and streamlined identity para mas makilala din po kami ng mga ibang tao. Kasi starting nung January po, sunod-sunod din po yung plano ng Mindshade for us na pag-release ng song. So, mas gusto po namin na tumatak din sa tao yung pangalan ng 1621 na lang na wala na pong busy din. And ayun, dumadami din po kasi yung mga sumusuporta na din po. Saan ba siya nanggaling in the first place? 1621 kasi is a dungeon number, which means success, fulfillment, and new beginnings. Since yung beginnings po, galing po kami sa isang reality show sa ABS na lahat po kami, hindi po kami nanalo. Bakit yung my season? My season galing? Yung busy po, iba-iba po kami ng meaning din po eh. So, meron po kami kanya-kanyang meaning, like beyond complete, aiming for perfection, boldly captivating. So, we decided to para mas maging simple na lang, mas mabilis na tandaan, hindi na siya maging complicated for And add ko lang din po, pero we still remain pa rin po yung core essence po ng songs and performance po namin. While we enter po yung new era while we enter the new era of our music. And signal na din po para mas maging bold impact po sa K-pop scene. Nag-aim din po kasi kami ng global na din. Binanggit niyo na yung new era. Can you talk about the old, the former sound and the new sound? Ano yung diferensya? Ano yung strength kung bawat sound? Siguro, from... Guys, laksan niyo yung boses niyo. Okay. Double effort kasi Okay. wala microphone. Thank you. So, siguro from the first album, siguro, at that point, parang naghahanap pa kami ng, hinahanap pa namin yung sound namin from the first album. So, we tried different styles, different genres. So, maybe yung advantage namin sa second EP namin is nahanap namin yung sound namin. But this is us, 1621, like, pag may song kami, parang, ito sila. Nahanap namin yung identity namin. Nahanap namin yung songs namin for us. So, ayun siguro yung response ko. Ano yung sound ngayon? Mas sa bomba, mas R&B, mas hip-hop? Kasi po, with this second EP, nag-explore talaga po kami ng iba't ibang concept. We did try yung mga pagamundo, yung medyo dark concept, and then we did try bubblegum pop songs. So, actually, dito po talaga namin, parang na-receive namin yung mga reaction ng mga supporters din from social media platforms na bagay sa kanila tong ganitong songs. Ito yung song talaga na nagsusunod sa kanila. So, doon po namin talaga parang na-realize na, yun nga talaga yung song namin. Kasi, pag pinerform din namin siya, parang din po, confident din kami at the same time, comfortable kami po. So ano ibig sabihin ng yung album title? Yung sa puso. Pulso. Sa pulso. Na one word lang, diba? So, simple lang po ito kasi lahat ng songs sa EP namin, sa pool at talus talaga siya sa mga puso niya. So, pag in love ka, pag may crush ka, gano'n. Kaya sa pool sa puso. Kaya sa puso. Thank you. Anong feeling yung nagka-trending in a way ngayon yung inyong song na Baba ba yun? Syempre po, sobrang saya po namin kasi po, sobrang saya din po namin kasi ginawa yung Bababa. So, na-feel namin kung paano rin po siya enjoy ng mga tao, kung paano siya sayawin, paano siya gawing trend ngayon sa TikTok. So, tuwan-tuwa po kami sa reaction ng casuals sa Bababa namin. So, thank you guys. So, sino na yung parang may mga ibang mga K-pop or mga K-pop din na Madami. To start off, nag-collab po kami ng SB19 and BGYO, Michelle, His MMD, yes po. Rain from the PBB, Colette, Jazz, and marami po pong iba. So,
you guys have to check our TikTok accounts po. And also, I think nag-work din po siguro yung nag-try din yung Bubble kasi talagang ano po siya teamwork effort po from the boys din at the same time with the management and the coaches po na lagi talagang tumututok po, naglilinis lahat, and yung mga staff din ng mga label namin, Star Puff, talagang tinututukan po nila lagi po silang hands-on sa posting and such po. Anong titles ng mga songs din sa Bubble? Ilang tracks siya? Bali, yung bagong hindi po nilalabas namin, we have six po na tracks. Ayun po yung Vagamundo, Bababa, Diwata, Secret, Stuck, and Maria. Bali, ayun po, iba-ibang genre din po yung iba-ibang flavors po yung pinapakita ng songs. And pero lahat po yun, it's all about being in love. And yung nagsulat po nung isang song namin na Maria is ka-member po namin. Yes Sino? po, siya po nagsulat ng- And yung isa din po sa Diwata, Correct. Pero lahat kayo, single ngayon, wala pa kayo Maria o Diwata sa Ay, Bubble. wala. yung music video po namin na ipapakita po mga yun po yung Maria. Doon yung po makikilala. Si Maria. And yun din po siguro magandang din po. Maganda din na parang nagiging way din ng boys na na-inspire din sila kay Pat to write songs din. So ang plan naman namin for the next coming EP, if given a chance, talagang mag-contribute din kami ng mga songs. Listen to it. Na magagaling sa amin isa-isa. So, sino kayo pull up sa writers niyo for this album? Ibang songwriters mo. Of course, suki namin si Kuya Jeremy Ginoga from Star Music po ABS-CBN, kay Kuya Ron Pangalihan, kay Kiko Salazar, Sir OCJ, Sir Santos, Sir John, mga nag-produce sila po. Guys, tatanong ko lang, kamusta yung experience niyo yung collab with SB19? Ano yung mga natutunan niyo sa kanila? Sige, ako lang first out. Nung nakakolab kami yung SB19, sabi, super overwhelming at the same time, bias ko po talaga si Pablo kasi I very admire him with his work ethic, paano siya magsulat, with his artistry, paano siya mag-isip outside of the box. After nung na-meet ko siya, nung gabing yun, nakapagsulat ako ng 7 songs. Wow! That's true. 7 Totoo. songs! So, Gano'n ka ka-inspire. Oh. So, tungkol sa naman yung 7 songs. na 7 to? songs. It's all about, Seven talaga. merong boys, about sa boys' journey, about love. Oo. Tsaka, may Bisaya din, kasi from Cebu ko eh. Oo. Yung iba naman, kamusta yung experience? Yung experience naman po with regards to SBN, yung talagang hindi po namin in-expect honestly na makikipagtulog nga po sila. Basta lang po, nag-try lang kami talaga. Kasi syempre bago, yung teacher po kami to be able to collab with the Kings of Hip-Hop. So, syempre po, nagkaroon ng exchange of conversation with Kuya Stel. Si Kuya Stel naman, sobrang niya talaga bait. Tapos sabi niya sa amin, meron ba kayong friend sa P-Pop? Ganyan, sabi namin, wala po ganyan. O ngayon may tropa na kayo, ganyan. Nagkikayaan pa po kami maglaro ng basketball. And ayun din po, actually, they are also inviting us po na mag-watch po sa Day 2 concert po nila on Philippine Arena po. And sobrang humble, opo, and approachable po talaga nila lahat. Kasi nag-TikTok po kami sa gitna ng Initan po, sa may labas po ng ASAP po. Kaya, Sila pa yung nagpapaulit. kaya sila pa po yung nagpapaulit. And actually po si Kuya Stel po, tinry ko pong i-invite tonight, kaso busy daw po yung schedule nila. Kaya, ayun po. Thank you. Ano yung sa tingin niyo bakit mas maganda na yung mga K-pop sa atin, sa industriya, magkakaibigan at hindi na kumbaga competition? Siguro po, one thing na din na walang competition po kasi talaga natutulungan lahat yung OPM po. Nung po, honestly speaking, with regards to success ng SB19 talaga, then sinundan ng DB, po talaga, parang 2025, parang po, tumaas yung level ng
P-pop na mga sa standard din and yung sa mga songs na nire-release talagang nung January and Feb talagang sunod-sunod yung mga release ng mga songs. And yun po nakakatuwa kasi syempre lahat po kami talaga nag-aanap ng OPL ng songs. And ano po, yung nakakatuwa din yung feedback sa mga social media na na-appreciate nila yung P-pop ngayon. Super grateful lang po talaga. So ano yung naging feeling nila? Kasi di ba dati meron kayong pinost na nag-viral, yung pinakilala niya yung mga iba-ibang K-pop groups. So ano yung reaction na nung nakita niyo yung mga feedback from the K-pop fans? Natuwa po yung iba kasi kami tayo ba yung gumawa? First P-pop na gumawa ng P-pop Pilipinas. Tapos na-highlight lahat ng mga P-pop Pilipinas. So yun, natuwa sila kasi na-promote din yung mga ibang bias nila, gano'n. So sobrang saya lang kasi na-appreciate din nila yung pinagarapan namin. And ang maganda din po kasi sa P-pop industry po ngayon, lahat po nagsusuportahan po sa isa't isa. Kung baga P-pop rise po talaga. Kahit kung gano'n man po sila kasikat or talagang nililift up po nila yung P-pop po community. So ano expectation nyo ngayon na nito ni-launch na yung EP nyo? Feel nyo ba na ito na? Part na ito na talagang aalaguan na kayo? Pataas na. Syempre po manifesting po kami for good things to happen din. Kasi syempre, honestly po, din kami talagang pinagtatrabawan namin for the past years na din. Mga 1 year na din po talaga nung nag-debut kami. After that talagang 2 years na rin. after namin mag-debut, talagang tuloy-tuloy pa din po yung training namin. And then, sa ngayon po sa mga nangyayari ngayon na nagkakaroon kami ng mga songs, and talagang nakukuha po namin yung mga ibang casuals. Nagsa-start po na mag-gain namin yung attention nila. Na-inspire po talaga kami na mas magdoble ng trabaho. And then, syempre po super grateful din kami sa push din po talaga ng ABS-CBN ng Startup sa amin po. Talaga malaking bagay yung mga opportunity na binibigay nila. Syempre po, bago kami, tas performing kami sa Pilipinas with Universe, kami po yung nag-issue. So, yung tiwala din po talaga ng management namin, yung ilaalagaan, yung binavalue po namin. Kamusta? And syempre nakakatuwa rin and nung nag-EBSC din first time. Ang nakakatuwa lang kasi pag nagkakasalubong kami ng deal, lalo si Joanna, sinasabi, ba ka ba? Lagi siya nag-garden at picture. Ang saya sa feeling kasi na-relive yung place nila kami. Kamusta rin naman, di ba nagka-campus patrol din kayo, sumasama kayo? Kamusta rin naman yung experience na parang nag-tour kayo kahit pa paano sa mga university? Ipa-perform na rin ba itong bagong EP nyo pagka in-invite rin kayo mag-campus patrol? Our first campus patrol po na experience during sa UST. Yun po. Tuwan-tuwa po kami doon kasi yung mga students po na-enjoy po nila yung performance namin with Bagamundo and Bababa. Parang naging icebreaker po nila yun. Nakita po namin silang tumawa, nakisigaw, tapos have fun lang po talaga sila. Sobrang saya lang nila that day. And during nagpa-perform kami, tsaka thankful po kami kasi sinuportahan nila kami. I mean, sino ba naman kami para sigawan nila pag-spendan nila ng energy habang nagpa-perform kami. So thank you po sa mga students na nakaka-encounter po namin. Tsaka din po, to add din po, gusto din po namin magpasalamat din sa Star Cinema, yung pagpupush din po sa amin sa mga mall shows, yung mga pag-pre-show po sa amin sa movie ng My Love Will Make You Disappear. Nakatulong din po talaga na first time namin. First time po namin pumunta ng Batangas at Lima para mag-perform. Kasi never po namin nagawa na grounded. Twice a day po yung mall show. Mall show namin. Afternoon, evening. Parang yun po, super grateful lang talaga sa support ng management ng PPL ng ABS. Happy po. At siyempre ang gandang exposure yun. Yes. Sobrang ganda pong exposure nun kasi po yung mga tao po nakikita po nila kami sa harap po talaga nila nagpe-perform and hindi lang po siya via TV or online lang po. So, mas nararamdaman po nila yung mga songs namin and yung presence po namin doon. At least, pati Kim Pao fans, no? Yes. Usually sa mga pag nasa mall shows ka, di ba, sabi nila, sino yung mga yun, sumasunod.
ba't sumasayaw yun. Pero nakakatawa kasi natutuwa sila sa performance namin sa mga songs namin. Tsaka ano po, ay sige, sorry. Tsaka nakakatuwa po kasi sinasabay nila yung chant namin. Oo. May chant po kami sa bababa. Then, ayun, sobrang saya Lalo na po sa na- asap. Opo, Sa asap. alam mo siya, bababa. Sumisigil. Then, sobrang daming tao doon, sinasabay nila kami kaya sobrang saya po namin. And of course, gusto rin po namin mag-thank you sa PBA community po kasi binigyan din po nila kami ng chance na makapag-perform po. And first, P-pop po na mag-perform sa finale po ng PBA po. Kaya thank you so much din po sa pagbigay ng opportunity sa amin. Ilang weeks din nagkasama kayo ng Kim Pao, di ba? Opo. Ano namang take nila sa inyo? Anong sinabi nila sa inyo? Si Ate Kim po kasi yung host namin sa ano eh, sa Remaker before. So sa reality show po na sinalihan namin, si Ate Kim po yung host. So parang syempre po, pag nakikita niya kami, natutuwa siya, proud siya. Tapos ano din po, ayun, basta super happy niya po talaga pag nakikita niya. Tsaka nagkaka-exchange ng conversation with the artist po, nakamusta po. Parang mga babies na po kami. And ano po, add ko lang po, shoutout din po kay Miss Will Madasen po. Kasi talagang todo promote din po siya sa amin nung nagpo-promote po kami sa mga mall shows po ng Kim Pao. Talagang ini-introduce po nila kami lahat sa mga fans po ng Kim Pao doon and sa mga nanonood sa mall shows. You mean to say, isa-isa kayo ini-introduce? Yung group As a group, As a as a group. group. Oo. Pero yan, pwede bang isa-isa paki-introduce ngayon? Kasi para mas makilala na. Hello po, good evening po everyone. Ako po si JC. Hi guys, I'm Pan. Good evening everyone. Good evening po, ako si JL. Hello po, ako po si Mix. Hello po. Hello po, I am Win. Hello po, ako po si DJ. Thank you. Salamat po. Guys, paano nyo napapanatili yung good relationship sa isa't isa? Pati pag nagkakaroon kayo ng misunderstanding, nagawa nyo ma-resolve ka agad yun. Siguro po hindi namin, tinatanggal namin yung ego sa isa't isa pati yung pride. Ayun, nagpapakumbaba na lang kami sa isa't isa. And ano lang po, time lang talaga. Kailangan lang namin ng time together para maayos yung isang bagay. Kasi normal naman po talaga sa group and sa pamilya yung nag-aaway, nagkakaroon ng misunderstanding. Ang importante nagkakaroon. And of course po, with the help of our manager po, si Tito Perry po and RRMC Kuya Sayam, sila rin po yung super hands-on po. Especially pag nagkakaroon po kami ng mga pagtatalo, misunderstanding. And ayun na po, ang kailangan lang naman po talaga is communication po talaga sa lahat ng, and patience po sa lahat ng Ano ba yung pinakamatinding pagtatalo nyo, yung misunderstanding? And paano na-resolve ba? Ano po siguro ano po, pagdating po kasi sa, ano po talaga, binavalue po namin yung work ethics talaga. So minsan pag yung sa time po, may hindi nakaka-catch up. Kasi since matagal na talaga kami magkakasama sa dorm, isang bahay lang po kami, then for 2 years na kami magkakasama. So syempre, ano po, as a new artist to the industry, kailangan po namin talaga one time po lang siya. So minsan may mga delay pagdating sa, which is usual naman din po, alam naman po natin. So yun po yung mga simpleng pagtatalo. Kasi with regards to rehearsals naman po, kami open kami to connect each other kasi hindi naman po kami ipapatasan at the same time po. Alam din naman po namin yung weakness namin and yung strength namin kung ano yun lang talaga. So, pag may pagkukulang ang isa't isa, sinasabihan nyo? Yes po, opo. Kasi yun yung... Never may napiguan? Nung una po, hindi po kami open na pag-usapan kasi nga bago pa lang kami. Pero habang tumagal, nag-a-adapt na kami sa ugali ng isa't isa. Tsaka to start off po, hindi po talaga kami yung magkakaibigan sa reality show na ganyan namin. Parang hindi nga po namin napapansin isa't isa na, ay, nandun ka rin pala. Parang ganun po. Nagkagulatan na lang kami, nagtanggalan po kami sa show. Tapos nagsama-sama na po kami. DJ daw, may lang po. Tsaka, nung una po, iba-iba talaga yung ugali namin. Pero habang tumatagal, kaming lahat po nag-a-adjust kami. Like, example, si Win, may certain ugali siya, pero nag-a-adjust kami kasi nga, ganun siya. And ako, nag-a-adjust sila sa akin, mga kuya. So,
Sino pinakasikat? Sino pinakamaraming fans sa inyo? Parang sino po kami kasi sabay-sabay lang naman po kami nag-experience. Reality shows na yan. Kasi di ba sa grupo naman talaga meron pinakamaraming tapos wala namang ikitan doon. Sa pinakamaraming fans. Siguro po masasagot po namin yan kapag mga bigyan niyo pa po kami ng 3 years. Bigyan niyo pa po kami ng 3 years na di pa po siya, yung guardians po namin is pamilya pa lang po siya, wala pa po siyang kamag-anak sa kamag-anak na kamag-anak. Same faces. Balikan ko lang yung